guys and welcome to my vlog. For today's video, pupunta tayo sa isa sa mga beach sa Morong, Bataan. 7:30 AM pumasok tayo ng Tambubong exit via NLEX Highway. And 7:50 nakarating tayo dito sa Apalit, Pampanga. And around 9 AM nakapasok na tayo dito sa Lubao, Pampanga. And 10 AM nakarating na tayo dito sa Bataan. Okay yung travel dito guys kasi sobrang puro highway lang yung dinadaanan namin. Ayan, so nakikita nyo naman nag-e-enjoy yung alaga namin si Kamsin. And sobrang gaganda ng view. Sobrang ganda guys. Sobrang ganda ng mga daan guys, sobrang daming puno and yung nature talaga sobrang ganda. So dito nga pala ako nasakay sa back part ng sasakyan kasi kasama ko yung mga tita ko and then yung mga nanay at tatay ko nandito rin sa sasakyan. Ayan sila. And yung nagda-drive nga pala is yung tatay ng bayo ko. Ayan, siya yung nag-driver namin for today. At this point, pumasok na kami ng ECTEX around 10:30 AM. Nakapasok na nga kami ng Subic, Zambales around 10:40 AM. So dumaan kami sa gilid ng airport and then ng fishport ng Subic, Zambales. Ayan, so dito kami papunta sa may backside. Nakita namin yung airport ng Subic. And dito sa point na to, sobrang ganda ng daan guys. Para kang nagta-travel sa gitna ng jungle guys. So sobrang daming puno and then sobrang lamig ng ambience. Mag-ingat lang kasi dalawang way lang yung ano, so single way lang talaga. So bawal dito yung mga nag-overtake. At this point guys, nasa bayan na tayo ng Morong, Bataan. Ayan, so tina-travel na lang natin yung papunta ng accommodation or ng resort. And dito kami nagbayad ng environmental fee malapit sa may simbahan ng Morong, Bataan. After nun, nandito na kami sa Pilpil Resort. Yan, so sobrang ganda ng resort na to guys. And dumating kami ng 12:15 in the afternoon. So sobrang init na guys, kaya nagpahinga muna kami at kumain. Pero yung view ng dagat is sobrang ganda. Hindi siya masyadong crowded. And malinis naman siya compare sa dati naming napuntahan na Mabato, mabuhangin dito. So nagpaluto lang kami sa resort and bumili kami ng prutas sa palengke. So ito na yung in-order namin. So kain muna kami guys. Ayan, so ito yung pagkain namin na pinaluto. After namin kumain is nagpahinga muna kaming konti and then sabak na sa languyan. So apply na ako ng mga skincare natin dito. So yan. Gumamit nga pala ako ng Belo sunscreen. So para syempre maprotektahan yung skin natin kasi sobrang bilis kong mangitim guys. Kaya tinadtad ko talaga yan ng Belo sunscreen. Around 4:25 medyo okay na yung climate guys. Hindi na siya masyadong mainit. And sobrang ganda talaga ng view dito. Ayan, makikita mo yung mountain. Lahat makikita mo yung konti lang yung dami ng tao. Sobrang ganda guys. And eto nga pala yung cottage namin na nirentahan. Bukod dyan may kwarto rin kami. Ayan, so sa beachfront lang siya. Ito yung view niya sa malapit sa beach. Ayan, so guys, pahinga muna tayo at hindi ako pwedeng magbasa ng buhok kasi may straight yan guys. And eto na nga guys, sobra papasok na yung sunset natin and then luto muna ako for the dinner. Ayan, so nagluto na ako ng dinner namin ng ako ngayon puro mga inihaw isda. Inihaw lang namin yan. And syempre, aura-aura muna tayo guys. Ang ganda ng sunset, diba? Ayan.
dito guys, mapapagmuni-muni ka na lang kasi sobrang ganda talaga ng sunset dito guys. Sobrang breathtaking yung itsura niya, and then kitang-kita mo talaga yung paglubog ng araw dito. Ayan guys, so around 6 PM, sobrang ganda na, and then sobrang dami na rin naliligo kasi hindi na siya ganun kainit syempre. And then ito na yung view. So marami rin nagtitinda rito sa may gilid ng beachfront. Ayan. So andyan yung mga accessories, souvenirs. So bumili rin kami niyan. And then ito yung accommodation namin sa loob. Ito yung kwarto. So pang 10 ang tao yan guys. Okay na din kahit hindi ganun kaayos, pero maganda, malinis naman siya. Ayan, so may dalawang bathroom, isa yung pang shower room and then isang bathroom. So around 6:30, nagpe-prepare na kami ng pagkain for the dinner. Ayan. So ito yung dinner namin, yung tirang pagkain, and then yung mga inihaw ko kanina at inihaw ni tatay kanina. So after nga namin kumain is nagpahinga lang kaming saglit, and then natulog kaagad kami kasi sobrang pagod sa biyahe guys. So bukas kami magsuswimming ng matagal. Ayan, so ito yung view niya around 6:30 I think yung view nito. Ayan, around 6 AM sobrang dami na kaagad tao guys. Ayan, and then hindi siya ganong kainit yung climate today, and then hindi siya ganong kaaraw. Kaya sobrang dami kaagad nagsiswimming guys. Dito po may mga bangka rin na pwedeng rentahan for island hopping. May jet ski rin dito, may A2B, banana boat. So pwedeng magrenta dito guys. Guys, ito yung nga pala yung beachfront niya. So sobrang ganda ng buhangin kasi sobrang pinong-pino. Hindi siya kagaya ng Boracay na kulay white, pero dito gray, pero malinis yung tubig at malinaw. Naglakad-lakad nga pala kami sa dulo, and nakakita kami nagbebenta ng mga dried fish. Ayan, so bumili kami. Sobrang mura dito kasi 3 for 100 lang siya. Ayan, so nung gising na nga lahat is naligo na rin ako. Ayan, lumusong na ako dyan, and then pati si Kali, pamangkin ko, ligo na rin siya. Nandito nakakaligo siya kasi hindi siya takot dun sa malalaking alon kasi sobrang ganda ng alon ng dagat dito. Hindi katulad dun sa dati namin pinuntahan. So dito maganda kasi banayad lang yung alon. And guys, around 4 o'clock umalis na kami, and nag-check out na kami sa hotel guys, and then biyahe na kami papuntang Bulacan. Sobrang bilis lang ng biyahe guys kasi lahat ng dinaanan namin is mga highway. Dumaan kami ng SCTEX, dumaan kami ng NLEX, so mabilis lang yung biyahe. And around 5 o'clock nga guys, it's nakarating kami ng Bulacan. And that's all guys. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Goodbye.